Diyos, ang kinabuhi ko, ihanat ko kini kanimo. Ang dumako, Diyos, kinialam lang kanimo. Wala na'y lain pa, Ginoo. Diyos, ang kinabuhi ko, ihalad ko kini kanimo. Ang umako, Diyos, kinialam lang kanimo. Wala na'y lain pa, Ginoo. Ano naman ako'y gihigugma, apan mas nabagyod ka. Isa ka sa akong pamilya. Ano naman ako'y gihigugma, apan mas nabagyod ka. O Jesus, ang gumako kanimo lang. Ano naman ako'y gihigugma, apan mas nabagyod ka. Isa ka sa akong pamilya. Ano naman ako'y gihigugma, apan mas nabagyod ka. O Jesus, ang gumako kanimo lang. Diyos, ang kinabuhi ko, ihalad ko kini kanimo. Ang gumako, Diyos, kinialam lang kanimo. Wala na'y lain pa, Ginoo. Ano naman ako'y gihigugma, apan mas nabagyod ka. Isa ka sa akong pamilya. Mayong aga naman sa atong tanan. Good morning, kids. Kay nung nilulukasan senior. Good morning, Pastor. Good morning. Thank you so much for watching. Jesus, ang gumako kanimo lang. Mayong aga sa atong tanan. Kamusta ka mo? Wala klase subong, no? Medyo nakarelax-relax dito tayo ang aton nga mga nanay. Makapahuway-huway gamay, ano? Good morning sa kay Ma'am Ruth Baroy Bangay. Good morning, Pastor. Salamat sa pulong sa Ginoo. Ma'am Jenilyn Maniro Abundo. Good morning, Pastor. God bless. Thank you so much. Rosel C. Campano Pedrinya is watching. Good morning. Good morning man sa kay Jail sa Garganera kay Tunini. Dira, no? Kanimo lang. O Jesus, ang gumako kanimo lang. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM nga nagapalayag gikan sa kabukiran sang Bantayan B, Kabangkalan City, Negros Occidental. Ang katuyuan sang Bantayan Community Radio amo ang pagpalapnag sang mayang balita sang aton Ginoong Hesukristo. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM. Mayo nga aga, habyan, welcome naman sa aton nga programa, ang pagpahanumdum sa pulong sa Dios sa matag adlaw sa aton kabuhi. Upod sa inyo alagad sa kahanginan, Pastor Arnel Medis.
Okay, sa liwat mayong aga naman kag welcome naman sa aton nga programa ang pagpanumdom sang pulong sang Dios sa matag adlaw sa aton kabuhi. Kag sini nga aga aton basahon ang pulong sa Ginoo sa aton nga pamalandong sa iyang mga pulong. 2 Corinthians chapter 9 verse number 7 nagasiling ang pulong sa Ginoo. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Ang Ginoo gid magpakamayo sa iya pulong nga ato naman ginbasa sinigid nga aga. Amay nga langit nun, Dios nga gamhanan, nagadayaw ka nagapasalamat kami sini nga aga. Sa diin Ginoo, ikaw naman nagtugot, naghatag sining dako ang kagayunan nga ako kami makapamalandong sa imo mga pulong. Kabay pag Ginoo nga sini nga aga imo pulong, magabag-o sang amon tayo pusoon, palananaawon, kag magatudlo sa amon Ginoo sang husto nga pagkabuhi. Lord, nagapray kami sini nga aga sa mga nasub-an ang imo pag-comfort sa ila, sa mga nawad-an ang imo ginupag-imuno. Kag subong man Ginoo sa mga may handom, para Ginoo sa imo buluhaton ikaw gid magapakamayo. Kani Lord, sa nga aga, bisan pa sa may mga ginabatyag physically, may ginabatyag sa ila Ginoo mga tagipusoon, emotionally, kami Ginoo nagapangamuyo nga kabay ikaw magalig-on, nga magabulig, kag magaupot gid sa ila. Salamat sini nga aga, amo nang pangamuyo, opti kami Ginoo sa pagpadayon sini nga buluhaton, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa liwat, mayong aga, kag welcome gid sa aton nga programa, kag dalayawon gid ang Ginoo nga sa sini nga aga makapakigupod naman kita sa inyo panimalay pinaagi sini nga programa kag bisan pa pinaagi sa Transistor Radio, pinaagi sa Facebook Live. Gapasalamat gid kita sa Ginoo kag isa ini kadako nga kay gayunan nga pakigupod kita sa inyo. Now sini nga aga ang aton paghambalan namo ini diri sa 2 Corinthians chapter 9 verse number 7. Basahon ko sa Ilonggo ang ini nga bersikulo. Gani ang tagsa-tagsa maghatag suno sa iya na patod nga ihatag, hindi nga may kangilin o kung tungod kay katungdanan niya. Kay ang Dios nagahigugma sa nagahatag sing malipayon. Now, ang aton bagatunan sini nga aga amo ang ginatawag true giving that supports God's ministry flows from a willing, cheerful, and committed heart. Okay. So, ang matutuon nga paghatag kapag suporta sa buluhaton sa Ginoo siling niya nagagwa sa willing nga tagipusoon, malipayon kag komitado nga tagipusoon. Amo nang hambal sang amo nang title sa atong mensahe sini nga aga. Now, isa sa one of the clearest mark of a growing and grateful believers is a generous heart. Ang isa gali ka klaro nga palatandaan sang isa nga nagatubo nga tumuloo siling niya tumuloo nga mapinasalamaton, mahinatagon nga tagipusoon. Amo nagali ang palatandaan sa isa ka tumuloo nga nagagrow mga kaabianan. Isa ina sa mga palatandaan. Kay siling niya diri, ang iya nga paghatag, dawi siya maghatag, naga-reflect ini sang iya pagpanulok sa Dios. O no? Amo na nga, kung nang imo panulok sa Ginoo gamay, doon natahap ka maghatag para sa Ginoo. Kung ang imo pagtuo sa Ginoo, ang imo paglantaw sa Ginoo, hapaw, wala ka gid gana maghatag para sa Ginoo. Eti, ang imo yung pagkilala sa Ginoo mo na no? So, siling niya diri, dawi gali kita maghatag, it reflects ang aton nga pagkilala sa Dios. Pero siling niya, madamo nga mga tao nga nagapanguna-una nga ang paghatag nahanungod sa kwarta. Kinahanglan kung may kwarta, nan siling niya, ati kung may kwarta ko, mahatag ko Kung wala, hindi lang no? Pero ang kamaturan gali amo ni mga kabyanan, ang Ginoo wala yan nagalantaw sa aton kwarta. Siling niya, ang iya ginalantaw sa aton amo ang aton motibo sa aton nga tagipusoon. It is not how much love, no? Kundi siling niya, but in truth is about motive.
amo na makabyanan kung anong motibo naton nga naghatag kita. Na amo na ginalantaw gali sa Ginoo sa aton, no? Kaya siling niya, it is not how much love is behind the giving. Hindi, ang motibo gid sang aton nga tagipusoon amo na ginalantaw sang Dios. Amo na makabyanan nga kung maghatag kita, kinahanglan klaro atong tagipusoon. No? Kinahanglan atong tagipusoon wala sa kung ano dira. No? Kaya ining 2 Corinthians chapter 9 verse number 7, si Paul nagapahanomdom gid sa aton, no? Labi na gid nagin-address ni sa mga taga-Korinto nga mga tumuluo about sang ilang kinaiya sa hatag sa pag-support sa ministry. Iya ini gin-address dito sa church ng Corinth, no? Kaya ang church ng Corinth nagpromise sila nga magbulig sila sa mga kinahanglanon ilabi na gid sa mga tumuluong pigado dito sa Jerusalem. Amo ning ila saad. Pero si Paul, nag-remind sa ila. Kasi niya, giving should never be done out of pressure or guilt. Yang paghatag, hindi ka na lang nga na-pressure ka o kay guilty ka nga wala ka nakahatag, hindi amo na gali. It should flow from a cheerful heart. Kinahanglan ang paghatag naghalin gid sa malipayon nga tagipusoon. Ano gani ang balas ng bersikulo siling naton? No, sa Ilonggo. Basa ko kuluwat. Gani ang tagsa-tagsa maghatag suno sa iya napatod nga ihatag hindi nga may kangilin. To no. Kung tungod kay katungdanan niya. Kay ang Dios nagahigugma sa nagahatag sing malipayon. Amo na makamyanan kung napilitan mo lang ta maghatag hindi na ta maghatag. Kung di nang napatod na gid bilang daan nga wala pa before nablang amo na ginang imo yan napatod nga daan amo nang hambal remind ni Apostol Paul sa aton. So karon sini nga aga amo ni remind niya sa mga taga Corinth. Now sini nga aga ang pulong sa Ginoo naga-remind man sa aton. Kung paano siya nag-remind dito sa mga taga Corinth, ang pulong sa Ginoo karon naga-remind man sa aton. So maaring pipila ka mga reminders niya sa aton. Sini nga aga. True giving that support God's ministry is flows from a willing, cheerful, and committed heart. Number one nga reminder. The purposeful decision in giving. Una nga reminder sa aton ang paghatag siling nga diri. Every man according as he purpose it in his heart. Suno. Amo na sila sa Ilonggo. Gani ang tagsatag sa maghatag suno sa iya napatod nga ihatag. Botsing ano na mo ni. Ang aton nga paghatag may maayo nga tinutuyo. Nga nagdesisyon kita bala nga may maayo gid nga tinutuyo. Nga ini ginhatag ko kay amo gining napatod ko. Amo niyang para sa Ginoo. Ibalik ko gid ni. Nablang naghatag nga wala iya sing alikot-got, wala iya sing kalain sa buot. Sa aton pa mo ni. Paul begins by reminding us that giving is a personal decision. Personal. Kaysa mo nagahatag kita kay gin-remind kita. Isa nagahatag kita kay nagambal, uy dapat mahatag kagid. Hindi na hiya mo. Kay sila nga diri, nag-remind sa ato nung nagid personal na ilam lang ako gid madesisyon nga amo gini nga hatag ko sa Ginoo. Ikaw gid man desisyon. Wala sa may nagtulod, wala sang kay do kanami sa akong baladyagon mahatag ko sa kamo niya. Kay do personal. Nang napatod gid bala beforehand. So wala pa. No? Kinahanglan napatod amo na ang ihatag. So ano makita naton sa ginatawag the purposeful decision in giving? Every man according as he purpose it in his heart. Ano makita naton? Number one, the settled intention. Now the word purpose it means to decide beforehand. Sa wala ka pa yan nakahatag, sa wala pa ta nakahatag, nakadesisyon na tangadaan nga amo ginayang ihatag. Wala na sang kangilin. Wala na sang luy-luoy. Wala na sing kalain sang buot. Amo na. Siling niya, giving must be intentional, not accidental. Okay, siya naghatag ta kay, wala kaya gali kahatag ba? Natabuan lang nga nakahatag. Wala yan napatod nga daan. Amo na bala para sa Ginoo nga kinahanglan. Before Sunday,
ang imo ya napain para sa Ginoo, intact na nga daan. Hindi nga nakibot ka pagka-ara na simbahan, amo ka pamatag. Na, kati sila nga, giving must be intentional, not accidental. Ano na ang buot sing ganun sang purpose, it means to decide beforehand. Sa aton pa, nakadesisyon na daan. Amo na ginatawag the settled intention. Wala na niya problema. Amo na gid ni, wala na niya duwa-duwa pa, amo gid ni, no? Aragin niya sa Ginoo. Na but sing ganon, ang ginapaabot sa Ginoo sa aton, God wants us to think. Kinandan aton nga panumdumon maayo, pangamuyuan, planuhan nanungod sa aton paghatag. Na pangamuyuan gid na panumdum gid maayo, na pinsaran gid maayo, ginaplanuhan, no? Amo na pinakamayo na pangamuyuan. Lord, amo gini ang may prayer nga amo gini, no? Nga buligi ko nga mahatag ni. Na hindi kililawag-lawag mga kabyanan, ang inatawag paghatag. Pangamuyuan tagid. No? Kay kabudlay niya gali mga kabyanan, hindi naton pangamuyuan. Kasi siling nga, spiritual giving is not emotional. Hindi kay nabatyagan ko lang nga do. Siling nga, is not emotional manipulation. Kaya nabalang tungod sang emotion, siling nga, it is a spiritual conviction. Ngayon na balang ang balaan nga spirito, amo gid ang nag-convict sa imo, amo gining ihatag ko. Kaya amo niya ang maayo, amo niya makadayaw, amo niya makahimaya para sa Ginoo. That is spiritual conviction, not an emotional manipulation. So that is number 1, the settled intention. Humana, na pangamuyuan, na planuhan, nga amo ginaya ang ihatag. So that is purposeful decision in giving. Amo nang number 1. Number 2, yung makita naton, not only the settled intention, ikadua, the spiritual inspiration. Ano siling sang verse? Siling nga dira, every man according as he purposeth in his heart. O suno sa iya nga tagipusoon. Now, ang aton tagipusoon, amo ini ang ginatawag naton ginhalinan sang aton paghigugma. No? Diri ang tanan, ari ding tanan. No? Ari nga aton insakto nga paghigugma sa Dios. Now, botsing ano namo ni? Abyan. Kung ang aton tagipusoon, insakto ang aton paghigugma sa Dios, saling niya, our hand will be open to give. Magabukas ang aton kamot, kag mangin maalwanon sa paghatag. Kaya siling niya, kung nato ng tawon, a generous heart is a grateful heart, and gratitude always leads to giving. Kaya abyan, kabay pa nga, hindi lang makita naton nga, ang aton niya tagipusoon, we are inspired by spiritual life. We are inspired in spirit, sa hinatawag na to, spiritual life. Nga, nagahatag kita tungod kay nangin mapinasalamaton kita. We are inspired by the Holy Spirit. We are inspired by spiritual life. Kaka nami asang kabuhi na to spiritually. We are not inspired nga mahatag ta kay tungod nga amo sina may maangkon ta, no. Tungod kay nagakabuhi kita spiritually and we are inspired by the spiritual life. Amo na nga dapat, amo na gali ang paghatag naton. We are always generous. We are always grateful. Sa aton nga tagipusoon. Dili katatlo diri nga makita naton, not only the settled intention, the spiritual inspiration, ikatatlo, the sincere implementation. Siling ni Paul, so let him give. Tanwala dira sa verse ano hambalya, gani ang tagsa-tagsa maghatag suno sa iya napat-od. Siling niya, so let him give. That means do not just plan. Do not just plan. Kundi hindi inumbot niya sing ganon, amo ni. Ang paghatag naton hindi lang ginaplano talang mahatag ko bala. Anay nga ara na. Ara nang ginpakamayo sang Dios, wala nakadumdum. But sing anong sining ginatawag, sincere and implementation, hindi nga nagplano lang, hindi nga naghamba lang nga mahatag, kundi
nga ginhimo gid sila nga perform it. Maayo man ang maghambal kita pero maayo ginayang nagahatag. Amo na ang ginatawag purposeful decision in giving. Nasitol na daan, na inspired, ano pa? Sincero nga paghimo, wala nagahambal lang. Amo na mga kabyanan. Kaya sila nga every man according as he purposed in his heart. Amo nang masubo, no? Nga sa wala pa, damo kita ginsaad, damo kita ginhambal sa Ginoo, Lord. Pantagaan mo lang ko, Lord. Amo gini, Lord, ay balik ko gini, bawa kasubo, no? Ila nakatuig, ila nakaanyos, wala ginaton mahimo. Bawat sing ganon mga kabyanan, we are manipulate sa aton nga panguna-una kag aton emotion. Pero in terms sa pag-aplikar, in terms sa paghatag, we are not sincere. Hindi ta sincero. Sa mo nang unang nga reminder sa ato, ginana ng paghatag, may maayo nga tinutuyo. Hindi nga napilitan, hindi nga nakibot, no? Kundi maayo kag sincero nga tinutuyo. Ikadua, na makita naton sini nga aga. Not only purposeful decision in giving, ikadua nga makita naton the proper disposition in giving. Ang maayo nga kinaiya sa paghatag. Kaya siling niya, so let him give not grudgingly or of necessity. Ano diri sa Ilonggo hambal niya? Gani ang tagsa-tagsa maghatag suno sa iya na patod nga ihatag, hindi nga may kangilin ukon tungod kay katungdanan. Bot sing ganon, nagahatag kita nga dam lang makita naton may kalipay. Si Paul nagawarning sa aton about sa ginatawag duha ka klaseng nga sala sang attitude sa paghatag. Una, naghatag kita kay napilitan. May nagtulod sa aton. Ikadua, kay tungod nga kinahanglanon. Subot sing ganon mga kaabyanan namo ni. Proper disposition in giving, number 1, without reluctance. Wala gapang duwa-duwa. Wala na, basta nakahatag, hatagid, wala, ano man, mahatag ko, hindi. Nabla, do maduhol, do hindi. Now, ining word nga grudgingly means not with sadness or sorrow. Hindi nga may kangilin, may, nablang nasubuan. Sila nga, some give but feel like they are losing something. Kami ara kisa nga na naghatag kita, do naman nga dudulaan gid ko ba na if we truly understand that everything we have belongs to God, we will give without reluctance. Wala pang duwa-duwa. Manghatag kita nga wala sing kangilin, wala sing kadalok, wala sing pagpangduwa-duwa. Kung naintindihan naton nga ang tanan nga ara sa aton belongs to God. That is the proper disposition of giving. Amen. Without reluctance. Ikadua, without resistance. Siling that means anang word dira nga necessity, that means not because someone forced us to give. Naghatag kita hindi tungod kay may nagtulod sa aton. Naghatag kita hindi tungod kay may nangayo sa aton. Naghatag kita hindi tungod kay napilitan kita. Kaya siling niya, resistance, wala bala sa may nagtulod sa aton, wala man naguyat sa aton kamot, nga amo ni makuha ka na kag mahatag, wala. No? True giving is voluntary, not forced. Amo nagali mga kabyanan. Ang paghatag, voluntary, not forced. Wala sa may nagtulod sa aton. Wala sa may nagpilit sa aton. Wala sa may nagsugo sa aton. Kundi halin sa aton tagipusoan. Kag not only reluctance, not without reluctance, without resistance, ikatatlo without siling niya with readiness. Nga handa, ready for me, no? Ang botsing ganon means with eagerness and excitement. Grabe, no? Nablang hindi mapunggan, nagabaga-baga, may kainit kag excitement.
Abyan amo ni gali. Sa pagsiling niya, so let him give not grudgingly or of necessity. Nagapakita gali ni Makabian na sing natawag, giving is a blessing, not a burden. Ang paghatag hindi mangin kabugatan, kundi mangin isa kadako kapag pakamayo. Amo nagali sa kabuhi sa isa katumulo. That is the proper disposition in giving. Without reluctance, without resistance, and with readiness. Amo na makita sa aton nakabuhi makabiyanan. Amo na reminder sa aton ni Paul. Dini katatlo din. Makita naton sa linya, for God loveth a cheerful giver. Anong butching ganun sini? Ginatawag naton ini the precious delight in giving. Magsiling ka ganit precious, malahalon. Butching ganun na mo ni, wala sing bili. Butching ganun, nangin malipayon. Kinatagaan sa kabugatan. Aradre ang niya kalipay sa paghatag. Now, the word cheerful, from the Greek word hilaros. Nagaling ni gari sa word nga hilaros. From the Greek word hilaros. Nga, dira naton ginkuha ang words nga hilarious. It describes someone who gives with joy. Naga-describe ganin isa katao nga nagahatag nga may kalipay. Nagahatag nga may kasadya. Kasi nga diri, it describes someone who gives with joy, laughter, and gladness. That is a cheerful. Amo na nga siling sa Ginoo, siling niya, kay ang Dios nagahigugma sa nagahatag sing malipayon. Botsing ano na mo ni mga kabyanan. Amo ni. Kung nagahatag gali kita para sa Ginoo nga may kalipay, ang Ginoo nalipay. The delight of God. Amo nang kalipay sang Dios. Kung kita nagahatag para sa buluato sa Ginoo nga may kalipay, ang Dios malipayon. Kay ginahigugma sang Dios ang nagahatag nga malipayon. Nanotisyahan nimo dira ang praise nga God loveth a cheerful giver. That means gilik ambot sing ano sina, God takes special pleasure in those who give with joy. Pagsiling ka special pinasahi nga kaayo, pinasahi nga kalipay sa mga tao nga malipayon nga naghatag. Bot nga nun mga kabyanan siningaga, bisan piso lang nagalihatag niya kung malipayon ka maghatag. Sa Biblia, sino ang ginpakamayo? Atong naghatag sing dako, o kung atong naghatag sang ahaw-ahaw nagin lang nga tinagipusoon nga may kalipay sa paghatag. Ang ginapakamayo sa Ginoo ining bisan gamay pero malipayon nga naghatag. Kaya tisiling niya, a cheerful giver, or God loveth a cheerful giver. Kaya abyan siningaga, hindi dirigali naton makita kung ano kita nga klase sang tao. Pag dirigali naton makita kung bala matutuot kita nga mahinatagon kag matutuot kita nga nagakilala sa Dios. So, una makita naton kalipay gali sang Dios kung kita nagahatag nga malipayon. Ikadua, the display of grace. Cheerful giving reflects the heart of God Himself. Ang malipayon gali nga paghatag nagapakita ini sang grasya sang Dios. It reflects sang bugay sang Dios sa aton nakabuhi. Iti, paano bala kita gintagahan sang Ginoo? Paano naghatag ang Ginoo sa aton? Ginhatag yang tanan sa aton. Ang tanan-tanan ginhatag sa aton. Ano gani ang balya? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten.
His only begotten. Amo na yung maghatag ang Ginoo sa aton. That is why mga kabyanan, naga-reflect ini, nagapakita ini kung paano kita nagakabuhi sa grasya sang Dios. Ang Ginoo naghatag sa aton wala awit-awit. Ang Ginoo naghatag sa aton wala iya pugong-pugong. Ang Ginoo naghatag sa aton nga wala sa kung ano nga pangunauna. Pero kita kung kaisa, kung maghatag, madamo pa kita sa mga kondisyones. Madamo pa kita kung kaisa sa kung ano-ano pa dira nga mga pangunauna. Amo na mga kabyanan. Pero katahom sa Ginoo, naganami sa Ginoo, kay ini nag-remind gid sa aton. A cheerful giving reflects the heart of God Himself. But sing ganon, kung naghatag kita nga wala iyasing kasubo, naghatag kita nga wala nagapangduwa, nagapakita kita sang tagipusoon sa Ginoo sa aton nakabuhi. Then ikatatlo diri, ara ang ginatawag the divine reward. Cheerful giving not only delights God, hindi lamang naghatag ni kalipay sa Dios, but also invites His blessing. Siling sang Luke chapter 6, no? Verse number 38. Anong hambal niya dira? Luke chapter 6, verse number 38. Siling sang pulong sa Dios, magpanghatag kamo sa iban agon nga ang Dios maghatag man sa inyo. Ang ihatag sa inyo nasukog, sing maayo, nadasok, nauyog, kag nagaawas kay ang ginagamit ninyo nga talaksan para sa iban, amo man ang talaksan sang Dios para sa inyo. Abyan, it is a reminder sa aton tanan that God will reward kung ano man ang aton na ginhatag para sa iya. Nadasok, nauyog. Amo na ngay hambal. God loveth a cheerful giver. Abyan siningaga hari ang application sa ato nakabuhi. God is not after our money. Ang Ginoo wala man ay gandom sa aton kwarta. Iti Ginoo man nagan inaghatag. He is after our heart. Ang ginapangita sa Ginoo sa aton, ang ginalandaw sa Ginoo sa aton naton tagipusoon. Kung paano ang aton tagipusoon. He does not measure our offering by the amount. Wala na ya ginalantaw sa Ginoo kung ano kadako aton ginhatag. Kundi siling niya by our attitude. Kung singanon makabyanan, wala na tayo labot. Kung naghatag kita, hindi na atong sa labton kung anong atong gintagaan, kung sino atong gintagaan. Ang importante kaliya, kita ang atong tagipusoon. Kung naghatag kita, no? Kaya ang ginamisyo sa Ginoo, our attitude. Our attitude. Siling niya, if we give purposely, properly, and pleasingly, then our giving becomes worship. Kung naghatag kita sang maayo, kag kinaiya, may maayo nga kinaiya, kag tinutuyo, kag makahimaya, kag makadayaw sa Dios, siling niya din our giving becomes worship. A declaration of love and loyalty to God. Abyan, nagadeklaral gani ini sang aton pagigugma. Kag sang aton pagkamatinud-anon sa Dios. Let us be believers who give. Abyan, gabay pa nga kita mangin tumuloo siling niya nga naghatag with purposeful decision. Plan and prayerful. Naplanuhan, napangamuyuan. Believers who give not only with purpose decision, with proper disposition, willing and worshipful. Malipayon, kag mahimayaon nga paghatag. Kag ikatatlo, with a precious delight, careful and Christ-like. Malipayon, kag kasubong sa kay Kristo, sa Dios nga paghatag. Remember, we can give without loving. Makahatag ta nga wala sing pagigugma.
But we cannot love without giving. Hindi ta no? Imposible nga may gugma kita nga hindi kita makahatag. Amo nga aton dumduman. That is why mga kabyanan, katapusan nga application sa aton kabuhi siningaga. Let us support God's ministry with hearts full of gratitude. Hands open in generosity and faces shining with joy. Nahong nga may kalipay. Because God love it a cheerful giver. Abiyan sininga aga at tawam sininga reminder sa aton. Siling niya, true giving that supports God's ministry flows from a willing, careful, and committed heart. Ina-remind kita sininga aga. Nga siling niya, siling siya mga pulong, gani ang tasatag sa maghatag suno sa iya na patod nga ihatag, hindi nga may kangilin o kung tungod kay katungdanan niya, kaya ang Diyos nagahigugma sa nagahatag sing malipayon. Ang pulong sa Ginoo sining nga aga nagatalin sa aton. Apang abyan hindi naton ini mahimo. Ang paghatag nga malipayon kun una, hindi si Kristo amo ang nagakontrol sa aton tagipusoan. Ikadua, kung hindi si Kristo amo ang nagahari sang tanan nga may ara kita. Hindi naton ini mahimo. Gani sini nga aga, luyag bla naton nga magmangin, mahinatagon nga malipayon. Simple lang kayo. Tuguti nga si Kristo mangin Dios ng imo kabuhi. Tuoy siya nga Dios kag manuluwas, kag batuna siya nga Kristo sang imo kabuhi. Agod nga maangkon nimo ang tagipusoan nga malipayon kun ang paghambalan buluhaton sang Ginoo. Gina-remind kita sini nga aga sang pulong sang Dios nga agod nga kun maghatag kita may maayo nga tinutuyo para sa paghimaya sa Dios. Nga kun maghatag kita, naghatag kita nga may maayo nga kinaiya. Wala nagagumod, wala nagakusmod, hindi nga napilitan. Kaya katatlo, naghahatag kita nga malipayon para sa Ginoo. Kabay paabyan, siningaga, ang iyang mga pulong, nagapahanumdum sa imo, sa akon, sa aton tanan. Amay nga langit nun, Diyos na gamhanan, salamat gid siningaga sa imo nga pag-remind sa amon. Dalayaon ka sa amon kabuhi, kay kung wala ka ginuway kami mahimo. At tanan nga may ara kami, ang amon kabuhi imo. Kani Ginoo siningaga, taran nga maya kaduganan balik namon sa imo. Updi kami sininga adlaw sa pagwasa mong tag sa kapanimalay. Amon ang pangamuyo, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Happy birthday sa tanan nga naga-birthday sining adlaw. Belated happy birthday sa nag-birthday kagapon. In advance happy birthday sa mga birthday pabuwas. Ang Ginoo magapakamayo sa inyo. Happy birthday. God bless you. happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy. Okay, sa liwat, mayong aga, kag madamugin nga salamat sa inyo naman nga pag-upod kapag pag-iupod sa aton sinigaga. Sa inyo nga pag-share sa aton live, salamat gid sinigaga. Jima Alguna Calambro is watching. Salamat gid. Good morning. Thank you so much. Kag ginugin magapakamayo.
And then Nikki Toledano, morning pastor. Nga pita, madumayo ako. Sige may agalanda kay nanggingking kay nung nunik, kay Manay Bilma may agalanda, may landa nga pagpangapi. Ma'am Patonia Roslyn, good morning Pastor Midis, please greet sa akon pinalangga na mama kag papa, akon kids, Patonial family, kag kay Pastor Benji Alfonso, upod sa iya family sa Lumbia Baptist Church. Salamat Pastor sa pag tamyaw. God bless. Thank you so much kid. Kag Miss Orbito Anilo, good morning Pastor, God bless you more. Kag sa tanan nga nagapamati. Salamat kid, God bless you also. Ma'am Lida Locasan is watching. Good morning ma'am, God bless. Ma'am Batonial, amen. Thank you so much. Ladisma Midi Zailo, good morning Pastor, God bless. Good morning ma'am, thank you so much. Kag Faith Guson, good morning Pastor, God is good all the time. Kanami sang message. Thank you so much man, God bless you. Kag Ruth Baroy Bangay, amen. Thank you so much. Jenilyn Toledo, good morning Pastor, good morning. Kag Annalie Duran Panganiban, good morning Pastor, good morning man. Joy Calderon, good morning Pastor, good morning. Thank you so much. Linit Arca, good morning Pastor, God is good all the time. Good morning dano sa kay Kagawad Saldi Heraldino, kag Mrs. Rot Heraldino dira sa may Barasdako. Kag sa tanan dira no nga nagapamati sa ato sa may Barasdako, may aga dira sa inyo tanan. Kag Titi Ingana Quilio is watching, good morning. Thank you so much. Aser Catanos, good morning Pastor Bo. Good morning da no. Sa kay Aser may aga landa sa imo. Kay Dodong Sarmiento may aga manda. Kay Pastor Elmer Catanos may aga manda. Kay Ma'am Elmira may aga mandira no. Kag Kagod family dira. Good morning gid. Ginoo magapakamayo. Mayrel, good morning Pastor, God bless. Good morning man. Thank you so much. Al A. Rowan, good morning Pastor, God bless. Good morning. Merna Quintanilla Cabalero, good morning Pastor, God bless. Good morning. Thank you so much. Ma'am Fing Idkila Matula, good morning Pastor Midis, God bless your ministry. Thank you so much ma'am, God bless. Pastor Juniper Arnibal, mayong buntag diha nimo Maninoy, God bless. Pero tini akon nga may agagali no sa kay Reverend Pastor Juniper Arnibal sa akon ihando dira no nga pinakagwapo ara sa Miranda, may agalanda sa imo. Ilsa Ripi Gargadira, good morning Pastor, good morning. Thank you so much. Thank you so much for watching. Maribel Pilio Pedriña is watching. Rosel Campano Pedriña is watching. Nung Nilo Lucasan is watching. Good morning nong, God bless. Jeneline Maniro Abondo, good morning gid. Thank you so much. Sa tanan-tanan nga nagaupod, nga nagapakigupod sa aton nga programa sining aga, mayong aga sa ilatag sa dira ka mga panimalay, sa mga nagapamati sila nga mga transistor radio. Good morning dira no. Mayong aga dira sa kay Chris Rondain dira sa may Inapuy. Kag sa kay nung Berilo Ligada, dira sa may Pinaginpinan kay Ramon Mamar. Kag subong man sa kay Sir Eusebio Malakapay, sir, good morning. Kag sa iban pa dira nga nagapamati man sa aton kanong Raul Dumadawg, may aga man dira sa may Tabugon, Cortez family, sa kay Jojo B. Cortez may aga dira. Nang Diyosa may aga man dira no. Ang inugin magapakamayo sa gihapon, Pastor Junto Binosa may aga man, nagapamati man sa ato sining aga. Sa kay nung puti no. Obiya, dito iya sa may nasalayan, maing agaman sa kay Mambo, maing agaman dara no. Salamat gid sa inyong prayer sa gihapon. Kag sa tanan-tanan dara no nga taga nasalayan nga nagapamati sa ato sining aga, maing aga. Sa kay Pastor Bienvenido Alfonso dira sa may Purok Badjang, kag Lambo family, kag sa iban dira nga nagapamati sa ato sining aga, hambal ya nagchat sa kagabi no. Nga damo-damo kuno gapamati dira sa may Purok Badjang. Sa mga nagapamati dira sa inyo, good morning, good morning. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpamati dira no sa atong sa tagsa kaaga sini nga programa. Kag good morning man sa kay Tay Carlos Praba, nay Edna Praba dira sa may Payong, araman da subong si Pastor Jude Praba, Ma'am Almira Praba, maaraman dira no may aga dira sa inyo. Kag dira sa may Oringao, no? Good morning man sa kay Tatay Naton Mario Midis, Nanay Susana Midis. And also sa kay Tuto Benvenido Digit, mayong aga dira. Manilin, mayong aga man dira. Kay Lida Amakda sa may Barangay Urong, mayong aga. Sa iban pa dira, no, nga nagapamati sa aton mayong aga. Kay Ma'am Hilin Bantunyal, mayong aga man. Salamat gid. Kag nung Armando Bianan, kay sa kay Manang man dira, mayong aga. Kapamati sa aton, no. Salamat gid. Sa tanan dira nga nagapamati sa aton sa may Manduaw, sa may San Jose, mayong aga dira. Kay Pastor Roy Kalumag, mayong aga man dira, no. Kay Pastor Jonathan Kagot, mayong aga man dira. Salamat gid. Kagdira sa may Lambo, Wanilyo, Lumakang family, good morning. Sa may Gusnit, Balasabas family. Dira sa may diin pa ni, yung kakalipat na ta.
salamat sa tanan nga nagaupod, nga nagapamati gid sa ato sining aga labi na gid diri sa may barangay Bantayan. May aga sa kami Mr. and Mrs. Puro Ampog. Good morning gid no nagapamati sa aton. Kag sa tanan-tanan nga nagapamati diri sa may barangay Bantayan. Mayo nga aga gid sa aton tanan. Salamat gid inyo kubos nga lagad sa kanginan. Kag sa tanan gali nga mga members sa Bantayan B Fellowship Baptist Church, good morning gid no malipat patahaw. Ang Ginoo gid magapakamayo. Kita ay naman kita buwas nga adlaw di Mauer Station. Ang inyo kubos nga lagad sa kanginan, Pastor Arnel Midi sa Bantayan B Fellowship Baptist Church. Good morning and God bless us all. Thank you so much. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM. Good morning sa kainyong GC Nicolas Ortiga. Good morning Pastor Midis. Good morning Mano. Dara sa may kamingawan Isada Rosario. Good morning Pastor Midis. God bless. Thank you so much. Dalayang Ginoo.